Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng para sa hagdanan. Dalawang hagdanan at saka dalawang valve. Controlled siya ng isang 4-way switch at saka dalawang 3-way switch. Sana po panoorin niyo po ito at tapusin. Lalong-lalo na doon sa mga beginners para makuhaan niyo ng kaunting kaalaman tungkol po sa kung paano mag-wiring ng dalawang hagdanan at dalawang valves. Controlled siya ng isang 4-way switch at saka dalawang 3-way switch. Ito po yung ating diagram. Ngayon mag-intro po muna tayo. Ito po yung ating diagram. Ito po yung ating halimbawa lang, ito yung ating hagdanan. Pasensya na po kayo sa aking drawing. Ito po yung unang hagdanan at ito po yung pangalawang hagdanan. Ito po yung unang 3-way switch natin, ito. At ito po yung 4-way switch. Ito po siya nakalagay. At ito naman po yung pangalawang 3-way switch. Dito po, pag akyat mo po, i-on mo po ito. Aakyat ka dito. Pagdating mo dito, pwede mo siya i-off, pwede rin hindi. Kasi aakyat ka pa dito sa pangalawang hagdanan. Kung aakyat ka sa pangalawang hagdanan. Pero kung hanggang dito ka lang, tapos papasok ka na sa kwarto mo, pwede mo i-off dito. Pero kung aakyat ka pa dito sa pangalawang hagdanan, pagdating sa pangalawang 3-way switch natin, pwede mo i-off dito. At pagbaba mo naman, pwede mo naman i-on ito at hanggang dito sa baba, kung bababa ka hanggang sa first floor, i-off mo naman dito. Kung hindi ka naman bababa, nandito yung kwarto mo, pwede mo i-off dito. Kasi in-on mo po dito, pagbaba mo, pwede mo i-off dito sa 4-way switch. Kung bababa ka naman, i-on mo naman yung 4-way switch at iilaw ito pong bulb na ito, itong bulb dito, ito po yung ilaw natin. Pag in-on mo ito, iilaw po itong bulb na ito. At pagdating mo sa baba, pwede mo siya i-off. Yan po. Pag in-on mo ito, iilaw po itong bulb na ito sa unang hagdanan. Pagdating mo dito, kung hindi ka naman aakyat doon sa pangalawang hagdanan, pwede mo siya i-off dito sa ating 4-way switch. At kung aakyat ka naman dito sa pangalawang hagdanan, i-on mo po ito. Iilaw po itong bulb. Ito pong bulb na ito, nasa slab na po ito ng second floor. Itong bulb na ito. At pag nakaakyat ka na, ito pong pangalawang 3-way switch, pwede mo i-off dito. Yan lang po ang function ng dalawang 3-way switch at saka dalawang valve at dalawang hagdanan at isang 4-way switch. Ito po yung diagram. Yung line to, diretso na po yan sa ating mga valve. Valve 1, valve 2. Diretso po yan. Yung return niya, pinagsama ko lang po itong dalawa at nilagyan ko ng isang wire papunta dito sa ating pangalawang 3-way switch. Dito po sa may 0. Kasi yung 3-way switch may number po siya. 0, 1, and 3. At yung ating line 1, diretso po yan dito sa ating unang 3-way switch. Dito din sa may 0. At yung ating traveler, mula dito sa 1, papunta po dito sa ating 4-way switch sa 1 din. Kasi yung 4-way switch, may number po siya na 1, 3, at saka 2, 4. Yung unang traveler, galing sa 1, diretso po doon sa 4-way switch sa 1. Yung pangalawa natin, galing dito sa unang 3-way switch, galing sa number 3, papunta po doon sa 4-way switch sa number 3 din. At galing dito sa 4-way switch natin, papunta naman yung ating traveler galing dito sa number 2, papunta naman doon sa
pangalawang 3-way switch natin sa number 1. Yung isang traveler natin, galing sa number 4, papunta po sa pangalawang 3-way switch natin sa number 3. Yan po yung ating diagram para sa dalawang bulb at saka dalawang 3-way switch at saka isang 4-way switch. Control niya ang dalawang bulb. Nakalagay po yung bulb 1 sa unang hagdanan. Ito po, itong bulb na ito. At yung bulb 2 nakalagay naman sa pangalawang hagdanan. Kinokontrol siya ng dalawang 3-way switch at saka isang 4-way switch. Yan po yung ating diagram. Sana po i-screenshot nyo, lalong-lalo na doon sa mga beginners para mapag-aralan po ninyo. Ngayon po, kung na-screenshot nyo na, ilalagay ko po muna doon para makapag-umpisa na po tayo. Yan. Yan po. Ito po, nilagay ko na yung mga bukilya at yung mga wire niya. Ito po yung line to at saka yung return. Parehas naman doon. Ito po yung ating line side. Yung line 1 at saka line 2. Ito po yung line 2. Ito po yung line 1. Papunta po dito at ito na po siya. Ngayon, bago tayo mag-umpisa sa line 2, ilalagay muna natin yung ating traveler para hindi po masikip mamaya sa paglalagay natin ng traveler. Lagay muna natin itong traveler para hindi po makaskip mamaya. Yan. Galing dito sa ating unang 3-way switch, papunta dyan sa ating 4-way switch. Yan. Kasi dito po yung 4-way switch, dito naman yung 3-way switch, saka dito. Base sa ating diagram. Yan. Ilalagay ko na rin po yung galing dito sa 4-way switch na traveler, papunta dito sa pangalawang 3-way switch. Ito po yung ating traveler. Yan. Yan na po yung ating mga traveler para sa ating dalawang 3-way switch at saka 4-way switch. Ito na po yung ating mga traveler. Ngayon, dito na tayo sa ating line 2. Lalagay ako ng wire para sa ating line 2. Ito na po yung wire para sa line 2. Ngayon, yung supply natin ito at saka yung galing sa bukilya at yung home run natin ito, pagsamahin lang natin itong tatlong ito para magkaroon na po ng supply. Higpitan lang po ang pag-splice. Ngayon, ako binabaluktot ko po ito para hindi po matalin dito sa unahan. Natin ng electrical tape. Paglagay naman ng electrical tape, kung anong kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal ang ilalagay nyo. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung aking ilalagay. Pag sa actual na, dapat makapal po ang inyong ilalagay na electrical tape. Yan na po yung unang bukilya natin. Dito naman tayo sa pangalawang bukilya. Itong dalawa, pagsamahin lang natin ito.
para magkaroon na ng supply yung pangalawa natin receptacle. Ito na po. At ito naman, na dalawa, pen, pagsamahin natin ito, yung galing dito. Para sa ating line 2. Ang line 2 po ay direkta na po yan sa ating mga bokilya. Yan. Tapos na tayo sa ating line 2. Dito naman tayo sa ating return. Ito pong return na ito, maglalagay ako ng isang wire para masuplayan po yung ating pangalawang receptacle na bokilya. Itong dalawang ito, pagsamahin ko lang, para sa ating return. Ngayon, ito, ididiretso ko na po doon sa ating pangalawang bokilya para magsama na po sila at masuklayan na. Ngayon, maglalagay ako ng isang wire para sa ating return, para sa dalawa nating bokilya. Papunta po dito sa pangalawang 3-way switch natin. Ito pong tatlong ito, pagsama-samahin lang natin ito para magkaroon po siya ng return. Yan. Ito na po yung return para sa dalawang bulb natin. At yung mga traveler. Ito na po yung ating traveler at saka yung return. Ngayon, yung line 1 naman po yung ating ilalagay. Itong line 1 na ito, diretso na po dito sa ating unang 3-way switch. Yan. Ito na po yung ating line 1. Ito po. Base sa diagram, diretso po yan dito sa unang 3-way switch natin. Ito na po. Ngayon, ito po yung unang 3-way switch. May number po siya na 0, 1, and 3. Yung 0, yan pong tinatawag natin na common. Ito pong dalawang butas, may continuity po ito. Dito sa 1 and 3, wala po itong continuity. Kaya yung line 1, dito po natin ilalagay sa 0. Lalagay ko na po. Yan. At yung ating traveler, ito pong yellow, ilalagay natin sa number 1. Ito po, yellow at saka green po ang ginamit kong traveler para madali po masundan ng ating mga beginners. Ito po yung yellow, ilalagay ko po sa number 1. Yan. At ito naman po yung green na traveler, papunta po sa ating 4-way switch, lalagay ko po sa number 3. Yan na po. Nakalagay na po yung ating unang 3-way switch. Lalagay naman natin yung ating 4-way switch. Ito po yung ating 4-way switch. May number po siya.
Ito po, 1, 3, at saka 2, 4. Yan po. 1, 3, 2, 4. Ngayon, ito pong galing ditong traveler. Yung kanina, yung 1, yung yellow, nilagay natin sa number 1. Sa number 1 din natin ilalagay. Lalagay ko na po. Yan. At yung green, yung galing dito po sa number 3. Yan, nakalagay na po. At yung number 2 po, ito, yung papunta naman doon na traveler, dito po natin lalagay sa number 2. Galing dito sa 4-way switch natin. Papunta na po yan sa ating pangalawang 3-way switch. Yan. Yung kanina, yung galing dito sa unang 3-way switch natin. Ito. Ngayon, yung papunta naman doon sa ating pangalawang 3-way switch. Ito po yung green. Dito po sa number 4 natin ilalagay sa 4-way switch. Itong number 4. Yan. Siguraduhin lang nakalagay siya ng maayos para hindi po matanggal saka mag-loose. Yan na po. Ito na po yung ating 4-way switch. Dito naman tayo sa ating pangalawang 3-way switch. Ito po. Ito po yung return. Dito po natin ilalagay sa 0. Kung kanina yung line 1 dito ang inilagay natin sa 0, dito po sa pangalawang 3-way switch, yung return po yung ating ilalagay sa 0. Ito po. Ilalagay ko na po. At yung ating yellow na traveler dito sa 1. Number 1. At yung ating green na traveler na galing dito sa 4-way switch sa number 3. Siguraduhin lang na sagad po yung paglagay nyo dito sa butas ng ating 3-way switch saka mga switch natin. Yan na po, nakalagay na po. Ngayon, ipipix na natin ito. Pasensya na po kayo kung medyo maingay kasi mayroon pong gumagawa doon sa kabilang bahay. Pantay lang. Yan. Lagay natin yung takip. Yan. At ito naman pong 4-way switch natin ang ating ipipix. Ayan, pantay lang. Lagay natin yung takip. Yan. At ito naman po yung ating ipipix. Yan, pantay lang. Lagay natin yung takip. Yan. Yan na po yung ating wiring connection. Tapos na po tayo sa wiring connection. Ngayon po, bago natin i-terminate dito sa ating breaker, dapat i-circuit test muna natin para malaman natin kung okay ba yung ating wiring connection. Mahalaga po yun. Bawat wiring natin, kailangan natin mag-short circuit po dito sa ating load side, dito sa line side natin, para malaman natin kung okay ba yung ating wiring connection. Ngayon, i-select lang sa ohms, isit sa continuity, di kaya buzzer.
Sa buzzer na lang po natin ilalagay. Yan, tumutunog naman po. Pag nilagay ko po dito sa ating line 1 at line 2, pag tumunog po siya, ibig sabihin may mali sa ating wiring connection. Pag hindi po siya tumunog, ibig sabihin okay po yung ating ginawa. Ngayon, ilagay ko na po. Yan, hindi po siya tumunog. Kahit i-switch po natin, yan, hindi po siya tumunog. I-short ko lang. Functional naman yung ating digital tester. Yan. Nilagay ko po, hindi po siya tumunog. Ibig sabihin, okay po yung ating wiring connection. Ngayon, pwede na natin i-terminate dito sa ating breaker. 16 ampere ang ating breaker para sa ating ilaw. MCB po yung ating gamit, miniature circuit breaker, kaya ang nakalagay niya 16 ampere. Higpitan lang po. At ito naman po yung line 2. Ang ginagamit dito na wire ay number 14 para sa ating ilaw at dito sa ating breaker na 16 ampere. Number 14 EWG or 2.0 mm squared. Yan po, mahigpit na. At palagi po ito dapat naka-off kasi live po ito dito. Ngayon, bago natin i-on, lagay muna natin yung bulb. Yan, nakalagay na po yung ating bulb. Ngayon, susukatin natin kung mayroon bang supply na pumapasok dito sa ating breaker. Select lang sa volts at isit sa AC. Yan. Nakasit na sa AC, nakaselect sa volts. Ngayon, susukatin natin kung mayroon bang power o di kaya supply na galing sa ating service entrance. Galing po dito sa ating service entrance. Dito muna sa line side ang ating susukatin kung mayroon bang pumasok na kuryente dito. Lagay ko na po. Yan. Mayroon tayong 226 volts 0.4. At i-on ko po dito ating breaker. Sukatin naman natin dito sa ating load side kung mayroon bang dumadaloy na kuryente dito. Yan. Parehas lang. 225.8. Yan. Mayroon pong supply na po tayo. Ngayon, susubukan na po natin kung gagana ba yung ating ginawa. Pag inon ko po itong unang 3-way switch, dapat umilaw po itong dalawang bulb. At pag in-off ko po dito, dapat mag-off po siya. At kung i-on ko po doon, dapat mag-on po siya. I-on ko na po. Yan. Umilaw po. I-off ko. I-on. I-off ko po dito sa 4-way switch. Yan. I-on ko po. I-off ko po dito sa ating pangalawang 3-way switch. Yan. I-on ko po. I-off ko dito. I-on ko dito sa... I-off ko po dito. I-on. I-off. I-on. I-off. I-on. I-off. I-on. Yan po yung ating dalawang 3-way switch at saka isang 4-way switch. Control niya ang dalawang bulb. Base sa ating diagram. Dalawang hagdanan po ang bulb natin nakalagay sa... Ito po yung isa, nasa slab po ito. At ito naman po yung nasa likuran ng
pangalawang hagdanan natin, yung pangalawang bulb na nakalagay. Pag ito po, pag inon mo, aakyat ka ito. Halimbawa lang, inop natin, aakyat ka dito, i-on mo. Yan. At pagdating mo dito, kung hindi ka naman aakyat dito sa pangalawang hagdanan, diretso ka na sa kwarto mo, i-off mo dito sa, ito po yung ating 4-way switch, ito, i-off mo. Pero kung aakyat ka naman sa pangalawang hagdanan, papuntang second floor, pwede mo naman i-on ito. Yan. At pagdating mo dito sa second floor, ito po yung pangalawang 3-way switch, ito, pwede mo i-off siya. Pag bumalik ka naman, pababa, pwede mo siya i-on. Ganyan. At pagdating mo dito, kung hindi ka bababa, i-off mo dyan sa 4-way switch. Yan. Pag bababa ka naman, pwede mo siya i-on itong 4-way switch. At pag nakababa ka na, pwede mo i-off dito sa unang 3-way switch natin. Dito sa first floor na ito. Yan. Ganyan lang ang function ng dalawang 3-way switch at saka isang 4-way switch sa ating dalawang hagdanan at saka dalawang bulb. Ulitin natin. Yan. I-off ko dito. I-on. I-off. I-on. I-off ko po dito sa ating breaker. Yan. Tapos na po tayo. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana po tinapos nyo ang demonstration na ito. Lalong-lalo na doon sa mga beginners para napulutan nyo ng kaunting kalaman kung paano mag-wiring ng dalawang bulbs, dalawang hagdanan, at control siya ng dalawang 3-way switch at saka isang 4-way switch. Maraming salamat po. Sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. Sana naman at mag-like, mag-comment, at marami na po akong in-upload. Sana po panoorin na lang po ninyo. At marami po kayong makukuha ang kalaman tungkol sa basic wiring connection ng ating ilaw at saka outlet SPO. Kaya panoorin na lang po ninyo. Maraming salamat po. Sana po pagpalain tayo ng may kapal. Thank you.